Yan po si Boy Tapa. May security guard doon na umawat. Buhayin mo yung sarili mo. Huwag kami mga Bisaya. Alam kong mahina ka. Alam kong mahina ka. Tarang... Hoy! Oh! Okay. Ang sinasabi po si Sherilyn Gonzaga o mas kilala sa Cherry White. Lumapit po sa atin si Cherry White para ireklamo ang kanyang boyfriend na sinasabi po na mas kilala sa Boy Tapang. Ayan. Okay, malaman po natin, Idol Rafi, dahil may mga kani-kanila silang sinasabi laban sa isa't isa. May mga version sila. May mga version po sila. Mas maganda po na marinig din po natin mismo sa kanila. So parang vlogger to. Parehas vlogger po. At nag-aaway sila. Opo. Magkasintahan, magkaasawa. Magkasintahan, Idol. Okay. Hindi po sila kasal. Alright. So live-in. Live-in lang po. Pati pagbatiin natin kung ano yung problema, di subukan natin paayusin. Tulad mga ginawa natin mga nakarang araw hanggang ngayon. Tapos na? Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ang ating purpose dito ay para mapag-ayos sila. Tulad ng nangyari kaninang kaso bago nito. Ayun. Taas mo muna. Kinakabahan si Ma'am Cherry White. Galing sila sa sorry. baba, sir. Sorry po. Bigla kayo na isa lang. Sabi ko, bago mag 3 o'clock, sorry na, medyo napa-extend yung kaninang complainant. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Gaano katagal na po magkasintahan ni Boy Tapa? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. Wala pang 1 year, December Wala 13. po. Okay. Well, sa akin naman po yun, kahit paano, December, January, February, tatatlong buwan na kayo. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, may matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Hindi mo natanong sa kanya, ba't niya nagawa yun? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yun? O hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Bakit siya pang magpapatulpo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya, yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay i-hack yung kanyang Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya? In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabihan niya pa ako ng bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. At ito naman. Nagkaroon po talaga ng down po. Ang meta po nung araw po na yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung po Nag-down ba, po talaga. alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack, nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin.
Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami Siguro naman po pwedeng dahil po pagbintangan. galit siya. Galit siya. Bakit po siya galit Sir, sa inyo? matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga boy tapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Eh, dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po Alam mo naipag-iwalay dapat na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter niya, pagkatao niya. Dapat tanggap Sir, niya, nung ready nagkakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Hmm. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Selos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, eh talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, natural. maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit Kasi naman. sir, ritoke daw po yung ilong ko. Eh, wala namang masama kung ritoke. Oh, doon sa mga mga selosa at seloso, eh wag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid, di ba? So, nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan ma'am para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan natin tawagan. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, Para siyempre, akong prinsesa. tama lang yon. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat, medyo may pagbabago. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami that time. Lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagselos din ako. Pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano po yung sa tama, Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasing lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako nun that time. Opo. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila, nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, may Galit na nagpa-picture galit sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun. Opo. Yung mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag-isiguro sa kanya, pag may nakikita mga followers nagpapapicture, hindi niya po naunawaan yun. Bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa Hindi kanya? po. Normal po yun eh. Pag may nagpa-picture. Kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpa-picture sa akin, pinatagay ako. Dun sa may resort. Siyempre, katuwaan po kami, yun. Pag akyat ko, yun, nagalit na siya. Anong dahilan daw bakit si Boy Tapang, siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahack ko daw po yung account niya, kaya ipapatulpo niya ako. pagpapahak. Okay. Na wala naman pong basihan. Okay. Kayo ho ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Eh, sayang naman po yung 3 buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang dun. Eh, anong dahilan ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na kasi sa social media po tinitira na yung yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ganyan pala yung babaeng yan, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40 years old plus. Yun yung sinasabi niya na matanda ako. Tapos ito Pero tanong na, okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay alam niya 40 years old? po yun. Okay. So, dapat hindi niya na sinisingil siya yon. Dineklara niya yun sa kanya. Okay. So, ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, yung mga